Kilat News Updates. Mga balita ngayon, pamilya ng mga biktima ng EJK nagsampa ng disbarment complaint laban kay dating Pangulong Duterte. Mahigit 5 milyong Pilipino mawawala ng trabaho dahil sa artificial intelligence at climate change. Local at foreign tourists nagsimula ng dumating sa Cebu para sa Sinulog Festival 2025. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain ng disbarment complaint kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK ngayong araw sa Korte Suprema. Ayon sa mga nagreklamo, ang dating Pangulo ay dapat tanggalan ng lisensya bilang abogado dahil sa umano'y tahasang paglabag sa mga etikal na pamantayan ng propesyon at sa karapatang pantao. Isinampa rin sa reklamo ang umano'y pagkakasangkot ni Duterte sa malawakang pagpatay sa ilalim ng kanyang kontrobersyal na kampanya kontra droga. Matatandaang mula 2016 hanggang 2022, naging sentro ng Administrasyong Duterte ang gera laban sa droga na kinundina ng maraming grupo sa loob at labas ng bansa dahil sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Bagamat mariing itinanggi ng dating Pangulo ang direktang pag-utos ng mga pagpatay, inamin niya sa isang pagdinig sa Senado noong nakaraang taon, nagkaroon siya ng death squad noong alkalde pa siya ng Davao City upang labanan ang kriminalidad. Mahigit 5 milyong Pilipino ang maaaring mawala ng trabaho ngayong taon dahil sa epekto ng artificial intelligence o AI at climate change, ayon kay Vice President Julius Cainglet ng labor group na Federation of Free Workers o FFW. Base sa International Monetary Fund o IMF report noong 2024, maraming manggagawa sa business process outsourcing o BPO at manufacturing ang maaaring mapalitan ng AI. 14% sa kabuuang workplace ang nasa panganib. Sinabi rin sa ulat na tinatayang 36% ng mga trabaho sa bansa ay highly exposed sa AI at mahigit kalahati ng mga trabahong ito ay highly complementary. Ibig sabihin, ang AI ay maaaring makatulong sa halip na palit ang mga gawain ng manggagawa. Dagdag pa ni Cainglet, ang pabago-bagong panahon at mga kalamidad sa bansa ang lubhang sisira sa mga pananim mula sa kalagitnaan hanggang katapusan ng unang quarter ng taon na magdudulot ng malawakang pagkawala ng trabaho sa agrikultura. Bukod dito, halos 2.3 milyong Pilipino ang nawala ng trabaho noong 2024 dahil sa sunod-sunod na bagyo at posibleng maulit ito ngayong taon. Masayang sinalubong ng Mactan Cebu International Airport o MCIA ang mahigit 1,000 balikbayan at bisita na dumating para sa Sinulog Festival 2025 bilang bahagi ng Balik Cebu program. Sinabitan ng lace at pinaunlakan ng Rondalia musicians na nakasuot ng Pilipinyana ang nagbigay ng mainit at makulay na pagtanggap sa mga panauhi. Nagkaroon ng bahagyang aberya ng matagpuan ng isang walang bantay na bag sa arrival area ng Terminal 1. Ngunit agad itong naresolba sa loob ng 10 minuto ng Airport Police at PNP Aviation Security Unit. Napag-alaman ang bag ay naiwan lamang at naglalaman ng damit. Tiniyak ng MCIA na patuloy nilang naiigtingin ang seguridad alinsunod sa international safety protocols. Dagdag pa nila, mas maraming airlines ang nagdagdag ng flights ngayong Enero upang mas mapadali ang pagdating ng mga bisita at balikbayan para sa Sinulog Festival. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.